Gusto nyo bang i-appoint na si Herlyn Budol para maging official representative ng Pilipinas para sa Miss Grand International 2024? Malay nyo, siya lang pala ang hinihintay talaga ni Nawat para ibigay na ang first ever Golden Crown para sa Pilipinas sa Miss Grand International 2024. Kaya pag-uusapan natin dito ang 5 possible reasons bakit karapat-dapat si Herlyn Budol na i-appoint na para hindi na tayo magpagod pa sa pagpili ng Miss Grand International Philippines. Na-postpone kasi ang screening ng Miss Grand International Philippines para sasanay isasalang nila na bagong set of candidates sa August 29, 2024. Kaya ito na nga ba ang ibig sabihin ay mag-a-appoint or i-reschedule talaga? Ang pinakauna dyan ay yung following ni Herlyn Budol. Biruin nyo, milyon-milyon talaga yung social media followers niya, mapa Facebook, TikTok at YouTube. Bisitahin natin itong social media ni Herlyn Hipon Budol sa Facebook page. So makikita natin dito, ayan o, 6.3 million followers. So ayan yung mga pinupost niya. And ito talaga yung mga hinahanap ng Miss Grand International, especially kapag gusto nila ng popularity, patok na patok si Herlyn Budol. And then, tignan naman natin dito sa kanyang TikTok. Meron po siyang 9.5 na million followers. So, makikita nyo po may mga thousands, hundreds of thousands, tsaka million of views kada TikTok upload niya. So, dito naman sa kanyang YouTube, so ayan, 2.36 million subscribers. Kaya ito talaga yung hinahanap na gustong-gusto. Mukhang ayaw yung mga candidates na pinapadala natin na di kalibre. So tignan nyo yung nangyari kay Nikki De Moira. Para sa akin, napakasayang. Complete package si Nikki, no? Nasa kanya yung brain, model siya, tapos very expensive looking na pwede mong i-endorse sa mga campaigns, brands, kasi sanay naman siya bilang isang endorser at bilang isang modelo ng different kinds of brand. Kaya lang, mukhang hindi siya talaga bet sa panlasa, kaya hindi siya napili or hindi man lang siya napasok sa semifinals. Kasi ang hinahanap ata talaga is the market value of a certain representative para to promote the brands o kaya campaigns na gustong ipamahagi ng MGI. So, yun yung isa din sa tinitignang anggulo kung bakit hirap na hirap ang Pilipinas na makakuha ng crown. Pangatlo ay maraming sponsors. Kahit na sabihin na natin na hindi na si Wilbert Tolentino ang manager ni Herlyn Budol, konektado pa rin silang dalawa. And maraming connection si Wilbert Tolentino na willing tumulong pa rin kay Herlyn Budol. Willing sumuporta, and aside from Wilbert Tolentino, marami pang ibang mga sponsors na willing na tumulong din sa MGI kung gusto nilang i-promote yung campaign ng MGI. So magugustuhan talaga ito ni Nawat kasi nga ang napansin natin na isa sa mga fino-focus nila ay yung social media presence ng company na to, ng organization in which dito nasa-satisfy ang kanilang fulfillment para bilang isang one of the accomplished na international beauty pageant organization. So, ito rin ang isa sa mga hinahanap nila in each candidate na gustong mag-represent ng country na sasali doon sa pageant na to. Fourth ay nasa fighting form pa rin si Herlyn Budol. Kung makikita nyo, na-maintain pa rin niya yung kanyang katawan, yung kanyang vavavoom na shape, tapos yung kanyang pasarela, in which pwede pa rin naman siyang mag-undergo ng training kung kinakailangan kasi nga na-improve na niya yung kanyang walk, lahat ng kinakailangang recipe para maging formidable na weapon sa beauty pageant si Herlyn Budol. So, alam naman natin na experienced na siya, no? Meron na siyang mga sinanihang pageant, especially sa Binibining Pilipinas, na first runner-up ang kanyang natamo. O, di ba? Kaya, hindi na to magiging problema sa kanya. Maganda naman na yung walk niya, yung kanyang pagpa-project, yung kanyang aura, tsaka nakatulong din ito sa kanyang pag-endorse ng product, sa kanyang pagiging bilang isang artista na ito yung nag-enhance sa kanya para maging mas better, mas effective na candidate kapag sasali ulit sa national level na pageant
or even international level na beauty pageant. At ang number 5 is Q&A is not the problem for Herlene Budol. So alam naman natin na ito yung isa sa mga pinaka-challenge na haharapin ni Herlene Budol tuwing sumasali siya sa beauty pageant. Nung binibining Pilipinas, nailusot niya at nakasagot siya ng maayos. And nung nirepresent niya ang Philippines sa Miss Planet, so ang daming mga willing na gustong maging interpreter para sa kanya, no? Tapos, nung sumali din siya sa Miss Grand, so eto yung isa sa mga paghahandaan niya in any case na ma-appoint siya. So, if ever man na siya ang i-appoint at mag-represent ng Philippines sa Miss Grand International, meron pa rin dyan willing na maging interpreter para tutulong ulit sa kanya na i-translate kung ano yung gusto niyang i-express, yung kanyang opinions during the speech presentation or even sa final question if ever man meron doon sa MGI. Tsaka kung pansin nyo, kaya nga Miss Grand kasi mas nakatuon sila sa grandest na event, yung extravagance, yung pakinang ba. Yun yung parang nakakalata natin na gusto talagang gawin ng Miss Grand International Organization. Pero syempre, na kay Herlene Budol pa rin ang huling decision if ever nasasali pa rin siya sa Miss Grand Philippines 2024. And kung willing din siya na i-appoint siya. So, wait na lang natin kung ano yung magiging yung mangyayari in the future. So, if ever man na yes, magiging exciting na naman to. Pero kapag hindi na siya talaga sasali, well, that's life. Hindi mo naman mapipilit talaga kapag hindi pa siya ulit ready na sasabak sa pageant. At ang isa pa bilang bonus ay yung height ni Herlene Budol. She stands 5 feet and 9 inches tall. So kung makikita niyo yung set of previous winners, si Herlene Budol ang pinakamatangkad. And sa MGI, ang gusto talaga nilang piliin ay yung candidate na matatangkad. So may mga rumors na mukhang ayaw ang mga candidates na medyo hindi masyadong matangkad, no? Yung hinahanap is yung Miss Universe prototype talaga. So, swak na swak talaga yung physical features ni Herlene Budol kasi nasa kanya na yung height, maganda na yung in shape, tsaka in fighting form yung kanyang katawan, tapos facially wise, pasadong-pasado rin sa panlasa ng MGI. Kaya kung makikita nyo, she is still almost ready para i-appoint na, para i-represent ang Pilipinas for Miss Grand International. O, di ba? Hindi ko rin alam kung kailan i-reschedule ang next screening talaga ng Miss Grand Philippines. Pero marami na rin mga ilang candidates or possible candidates na nagparamdam ng gustong sumali sa Miss Grand Philippines 2024 at yan ang inaabangan ng mga pageant fans. Especially na yung ibang possible candidates are from mga known pageants, known national pageants such as Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, Miss Earth Philippines, yung mga yan. And yung iba din is galing sa mga regional na pageants. Kaya abangan na lang ulit natin kasi baka maraming mga familiar faces ang sasabak sa Miss Grand Philippines 2024. Okay? So, if you want more pageant updates like this, mag-follow na lang kayo sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. And then you can also subscribe sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Threads. Okay, so that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.